Hello guys, welcome back ulit dito sa ating React tutorial series, no? Ngayong araw mag-aaral tayo ng isang hook ng React. So, pag-aaralan natin tong use state. Ito yung isa sa mga pinaka-importanting hook na dapat nyong matutunan sa React. So, alamin natin kung paano to gamitin at kailan nyo to dapat gamitin. Okay, so start na tayo guys. So, dito meron akong ginawang application, no? So simple application lang to na mag-i-increment lang ng count. Okay, so dito guys, so explain ko lang, meron tayong variable na count na nakaset sa 0 at meron tayong function na mag-i-increment ng ating count, okay, ng +1. At sa baba i-return lang natin tong HTML na to na merong h1 at sa loob ng h1 ay yung count natin, itong 0 na to, no? At meron tayong button dito na increment. Okay, so pag click ko tong button na to, dapat yung count dito na 0 ay mag +1. So try natin tong i-click yung increment, check natin kung ano ang mangyayari. So, hindi nag-change yung count na nasa screen, no? Pero check natin yung console. Ayan. So, ulitin natin, no? Para makita nyo. So, pag tinawag natin yung handle increment na function, ilalag natin kung ano yung value ng count. So, click natin. So, nakita nyo guys, nag-i-increment, no? Yung ating count. So, naging 7, 8 na siya. So, bakit ganun guys, no? Sa console, nag-i-increment naman. Pero sa screen, 0 pa din. Ibig sabihin nung guys, yung screen natin, or yung page natin, hindi siya nagre-render, or nagre-refresh, no? Para mag-render siya, kailangan natin guys, gumamit ng use state. So, import natin yung use state na hook. Yan. From React na library. So, yan. So, gagamit tayo ng use state. So, madali lang naman siya gamitin, guys. No? So, function din siya. So, dito guys, mag-a-assign tayo, no? Gawa tayo ng array dito. Sa loob ng array na to, yan natin ilalagay yung count. So, i-comment out ko na to. So, ito yung count at dapat dalawa to eh. Count saka pos, meron kang isang set count. Okay? So, ano ba tong dalawa na to? So, yung count, yan yung value natin. Itong set count, ito yung function na mag-a-update nitong count, no? Kaya siya set. So, pwede namang katanong pangalan yan, pero ito yung convention na dapat sundin, no? Pwede kang mag-add dito. Gusto mo, add 1. Yan. Pero mas maganda, set, tapos kung ano yung pangalan ng variable mo dito sa kabila. So, count. So, dapat set count yan. At sa use state, pwede ka maglagay dito ng initial value. So, gawin natin 0. Yung initial value ng ating count. Gaya nito, no? Sa baba. Okay. So, baguhin na natin to. Comment out natin to. Tawagin na natin dito guys, etong function na to, yung set count, no? Yan. At sa loob ng set count, mag-i-increment tayo. Okay.
Yan. Check natin kung mag-update na yung count na nasa screen natin, no? So i-click natin yung increment. So yan. So nakita nyo, nag-i-increment na siya. Ibig sabihin, nagre-reload na yung or nagre-render na yung ating component or yung buong page natin dito. So yan. So nag-a-update na yung ating state. So tandaan nyo guys, no, yung state equivalent niya yung data na nag-change every time na nagre-render yung ating mga components or or kapag nagre-refresh yung ating buong page, no? Yun yung state. So ang state natin dito ay itong count. So pwede kayong gumawa ng maraming state dito guys, no? Yan, nagawa tayo ng sa pang state or color na lang. Ayan, set color. So use state, pwede bukod sa number, pwede rin tong pwede rin kayo maglagay ng mga string. Blue na lang. Ayan, gawin natin blue. Tapos color. Ayan. So ito pala guys, no, pag sa React, kailangan yung mga variable nasa loob ng curly brace. Ayan. So meron na tayo isa pang state, yung color. So gawin natin kapag nag-i-increment, i-update natin yung color. So set color, baguhin natin, gawin natin green. Yan. So okay, check natin kung mag-iba. Yun. So kapag nag-increment ako, nagiging green siya. Gawa pa tayo ng isa pang button dito guys, no? Decrement naman. Gawa rin tayo ng isa pang function. So i-copy ko na lang to. Comment out ko muna tong masulag. So gawin natin tong decrement at mag -1 lang tayo. Gawin natin red kapag decrement. So try natin i-increment. Yan. So kapag nag-decrement, so nagiging red siya. Ayan, okay. Yung ginawa natin dito guys, okay lang to, pero may mas magandang or best practice na dapat kayong susundin kapag gumagamit kayo ng mga set, no? Set sa use state. Okay? Kung gagamitin natin tong set count, kasi ang ina-update kasi natin dito ay itong mismong count, no? So dapat hindi natin siya basta-basta ina-update directly. So try natin doblehin to para i-analyze natin kung ano yung mangyayari pag ina-update natin yung, so dapat pag nirun natin to, dapat mag plus 2. Check natin yung current so yan, okay. Check natin yung console. So yan, so nag-reset, no, 0 ulit, tapos initial color natin ay blue. So pag kinol natin yung handle increment or kapag
clinic ko tong increment, so dapat mag plus to yan, no? Kasi dalawang beses kong tinawag yung set count. So check natin. So click natin isang beses lang. Ayan. So napansin nyo, 1 yung nakalagay sa screen. Tapos nilag ko yung count, 0 yung nakadisplay sa console log natin. Bakit, no? Bakit 0? Kasi kaya 0 to guys, kasi ang ginagamit niyang variable ay yung kung ano yung na initial na count natin, no? Kung ano yung initial state, which is 0. So yun yung nalag dito. Pero sa screen nag-add lang siya ng plus 1, hindi siya nag plus 2. Kasi napansin nyo, di ba, 0 yung nasa console log natin, no? 0 yan. So kung gagawin natin yan, so 0 plus 1, mag-run siya, di ba? At kapag nag-run to ulit, ang value ng count natin ay laging 0 eh. So 0 plus 1 lang ulit yan. Kung gusto natin maging 1 plus 1 yan, dapat gagamit tayo ng set count tayo. Gamit tayo guys ng magpasa tayo dito ng arrow function. Kasi dito sa arrow function, dito natin ilalagay yung previous value ng ating count. Yan. So previous count, yan, plus 1. So try natin. Tingnan natin kung magano na. Kung tatama na, no? So increment. Yan. So napansin nyo, sa console log natin, nag-update na rin siya, no? Yung count. Hindi na siya laging 0. So nag-i-increment talaga siya. Nakukuha na natin yung previous value ng count. So 0, 1, 2, 3, no? So dito kasi ang nalalag yung previous count. So kaya 3 siya, no? Dito naman 4 na. Nag plus 1 na siya. So ito yung best way talaga guys. Ito yung best practice. Dapat sa set count, dapat magpasa kayo ng arrow function. Lalo na kung nag-a-update kayo guys ng object, no? For example, nyari tong color. Gawin natin tong object. Okay guys, so in-update ko yun dito yung color. So ginawa ko siyang object, no? So meron siyang property na old at new. Yung old color niya ay blue at ang new color dito ay orange. So kaya nakita natin sa screen yung blue. So gumawa ako dito ng dalawang H1, no, para ma-display natin yung color.old at color.new. So mangyayari dito guys, kapag nag-increment, babaguhin natin yung value ng new, gagawin natin green. At kapag nag-decrement, gagawin natin red yung value ng new. So try natin tong i-run. Test natin kung ano mangyayari. So increment muna, no? So dapat itong orange ay maging green. So okay, click natin. So yan. So naging green siya, no? Pero bakit nawala yung old? Diba? Pero dapat nandito pa rin siya. Okay, kaya nangyari yun guys kasi sa set color, ang pinasa lang natin ay new. So ang ginawa ng set color, in-update niya yung buong object. Tinanggal niya yung old dito, no? So tinanggal niya yan. So nawala yung old na property. So ang natira lang ay yung new.
So, dapat ang gagawin natin dito, gayahin natin tong sa set count. So, nagpasa tayo dito ng function, no? So, gawa rin tayo ng ganyan. Baba lang natin to. Ayan, para mas madaling maintindihan. So, ayan. So, explain ko lang, no? So, sa set caller, nagpasa tayo ng arrow function. So, nandito sa parameter niya or argument niya, yung previous value ng object na color. So, nandito pa yung old tsaka new. So, ang gagawin lang natin, ikakopy lang natin yung laman nitong buong object. Kaya gumamit tayo ng spread operator para ma-copy natin, no? Kinakopy lang natin yan. Tapos, ang gagawin nitong sa kabila, after ng comma, i-update niya lang yung value ng new. So, dati siyang orange, so gagawin niyang green. Okay? Try natin save. So, yung blue, yan yung old, yung orange, ito yung new. Yan yung kagandahan, guys, na kapag hindi natin direct na ina-update yung object. So, gumagamit tayo ng function dito, no, para ma-update siya. So, gawin din natin to sa increment, sa decrement. Gawin natin red. Ito rin pala, no? Kailangan natin siyang i-update. Dapat minus. Ayan, save natin. Ayan, so refresh lang natin yung page, then try natin mag-increment. Yan. Pag nag-decrement, yun, nagiging red na yung new dito sa ating object, no? Na-update siya. Kapag increment, nagiging green. Yan. Okay. Alam ko din, guys, kung matanggap tong use state ng function, no? Try natin magpasa ng function dito. Check natin kung ilang beses mag-run tong ano na to. Tong console log natin dito, no? Yun. So, nakita nyo, guys, no? Nag-run siya agad, no? Nung pag-refresh ko. So, try naman natin na i-click yung mga increment at decrement. Check natin kung maglalag pa rin tong count state, no? So, napansin nyo, hindi na siya nag-run. I-click ko pa yung decrement. So, isang beses lang nag-run tong console log na to, no? One time lang siya nag-run. Pero try naman natin na gumawa ng function. Try nga natin. Okay. Check lang natin kung anong mangyayari. Okay. Refresh natin. Okay. So, nag-run siya, no? So, unang reload. So, tama yun, no? Pag in-increment ko, same lang din. Hindi na siya nag-run ulit itong console log. Ano natin gawin na lang? I-refresh natin. Naging ayun. So, yung pala, guys, no? Kapag nilagyan natin ng open close parenthesis, so niraran niya, no? Every render ng ating component, yung console log. So nakita nyo ang daming count state dito. Ibig sabihin, every render ng ating component nag-execute tong function na to. So, okay. Yan lang, guys. So, balik ko lang sa 0, no? So, yan lang, guys, yung mga dapat nyong matutunan sa use state
hook ng React. So sana gusto nyo itong ating tutorial about use state, at abangan nyo guys yung mga next tutorial ko pa sa React. Maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita ulit tayo sa mga next tutorial ko.